Magandang araw mga bata, magandang araw lalong-lalo na sa ating grade 11 senior high school. Ito ang ating paaralang pangtelebisyon sa asignaturang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Ito ang iyong lingkod guro, Ma'am Babes, mula sa Aurora National High School, ang iyong kaagapay at makakasama ninyo sa araling ito. Handa na ba kayong matuto kasama ako? Opo. Magaling. Kung ganon, uumpisahan na natin. Ngunit bago tayo dumako doon, ay sasariwain muna natin ang nakaraang talakayan. May naalala ba kayo tungkol sa nakaraang talakayan? Opo. Ano iyon? Pananaliksik. Iyon ay pananaliksik. Okay? Sa mga hindi nakapanood sa nakaraang programa natin, ito yung pagkakataon ninyo na mapanood ang tungkol sa pananaliksik. Okay? So, ang pananaliksik ay isang maingat, masistematiko at objektibong imbestigasyon na isinasagawa upang makakuha ng balidong katotohanan, makabuo ng konklusyon at makalikha ng mga sulating kaugnay ng tinutukoy na suliranin ng ilang larangan ng karunungan. Sa akademya at sa iba pang uri ng larang, ang pananaliksik ay isang gawaing hindi maiiwasan ng bawat mag-aaral. Kaya sa gayon, kailangan nating kabisaduhin at alamin ang mga hakbang sa paggawa nito. oh hayan, maliwanag at naiintindihan na natin ang tungkol sa pananaliksik. Napakahalaga talaga ng pananaliksik sa buhay ng tao. Hindi lamang ng mag-aaral, kundi nating lahat. Diba? Kung natatandaan ninyo, nung nakaraang taon ay itong ating Pangulong Duterte ay nagbaba ng isang kautusan na kung sino man yung makadiskubre o makaimbento ng gamot kontra COVID ay bibigyan niya ng pabuya na 10 milyon. Grabe, ang laki. Kaya mag-aral tayo ngayon, baka tayo yung makakuha ng 10 milyon. O di ba? At nitong bago lang ha, may narinig ako mga bata, nagiging 50 milyon na. Wow. Grabe, malaking tulong itong 50 milyon. Wala tayo dito sa bulsa. Okay, so grabe yung ating reward kapag napapatunayan itong ating research, itong ating pag-aaral na merong gamit dito sa sanlibutan. O, di ba? So, kung mapapansin natin, napakaraming mga dalubhasa, eksperto, mga siyentista, ang siyang walang tigil sa pag-aaral ngayon ng kontra sa COVID. Di ba? Kahit kayo minsan, nag-aaral din kayo. Pero sa ngayon, wala akong ibang mairekomenda na talagang sobrang epektibo, kundi yung pagpapanatili ng ating sarili na malinis. Okay? So, kailangan maghugas tayo ng kamay palagi, magsabon, at kapag lalabas tayo, huwag natin kalimutan yung ating face shield at face mask kasi isa yan sa mga proteksyon natin laban sa COVID. Nakuha natin mga bata? Okay, so kuhang-kuha. So, kaya umpisahan na natin yung pananaliksik kasi malay natin, tayo yung makatanggap ng 10 milyon o 50 milyon. Ang laki na yun, guys. Pwede na tayong mag-abroad, mag-alagala sa labas, punta ba tayo sa Disneyland. Pero ang problema, walang travel ngayon kasi nga COVID. O, di ba? So, okay. Dumako naman tayo ngayon sa ating mga konsepto sa pananaliksik. Kaya, ihanda natin ang ating module, ballpen at papel para kung meron tayong maririnig o makikita dito sa ating programa na isang mahalagang impormasyon ay madali nating maitala. So, heto na ang una nating konsepto sa pananaliksik. Una, balangkas konseptual. Ito ay nagsasaad ng mga konsepto ng mga mananaliksik o mga ideya niya hinggil sa pag-aaral na isinasagawa.
dapat magkaroon ng paradigma ng pananaliksik na kinabibilangan ng pinagbabatayang input, proseso at kinalabasan o output. Ang paradigma ay kailangang ipaliwanag ng mananaliksik. Kagaya ng paradigmang ito, dapat mag-uumpisa sa pinagbatayan, patungong proseso hanggang kinalabasan. Narito ang halimbawa ng balangkas konseptual. Makikita natin sa paradigma ang daloy ng pag-aaral tungkol sa pagiging epektibo ng paggamit ng isinakomics na Filipino classics sa pagtuturo ng panitikang Filipino. Pinagbabatayan ng mananaliksik, una, ang pagmamahal sa bayan. Pangalawa, pakikipagkapwa. Pangatlo, pagkakaisa. Pang-apat, pagkamatapat. Panglima, pagkamatapang. Pang-anim, pananagutang panlipunan. Pangpito, pagkamagalang. Dumako naman tayo sa proseso. Una, pagbubuo ng mga pamantayan sa pagsusuri sa pagiging epektibo ng paggamit ng isinakomics na Filipino classics. Pangalawa, muling pagbasa sa 4 na Filipino classics na kasama sa pag-aaral. Ngayon naman sa kinalabasan. Una, pagkakaroon ng pansariling pamantayan sa pagbabasa ng comics. Pangalawa, pagkilala sa pagiging epektibong paggamit ng comics sa pagtuturo ng panitikang Pilipino sa kolehiyo. At pangatlo, pagtukoy sa puntong sosyal at moral sa mga binasang akda. Nakuha niyo ba mga bata? Ayan mga bata, alam na natin ngayon ang kahulugan ng balangkas konseptual. Ito ay konsepto ng mananaliksik sa isinasagawa niyang pag-aaral. Ito ay pangunahing tema at panuntunan sa pagsisiyasat. Okay, so ngayon dadako tayo sa batayang theoretical. Ano kaya ang ipinagkaiba ng batayang theoretical sa batayang konseptual? Malalaman natin yan. Samahan niyo ako sa batayang theoretical. Batayang theoretical. Nagsasad ito ng dahilan kung bakit ang mananaliksik ay humahanap ng mga bagong datos na susuriin, ipaliliwanag at lalagumin. Ito ay isang gabay na siyang kumakatawan at nagpapatatag sa isang pag-aaral. Nakapaloob dito ang teorya na ginamit sa pananaliksik at pinapaliwanag din dito kung bakit napailalim sa isang partikular na teorya ang isang pag-aaral. Halimbawa, sa balangkas theoretical. Nakasandig ang pag-aaral na ito sa modelong Braddock sa komunikasyon tulad ng makikita sa diagram sa ibaba. Ang modelong Braddock sa komunikasyon ay pinaunlad na SMCRE model ni Laswell ayon kay Henson 1999. Idinagdag ni Braddock sa kaniyang modelo ang dalawang mahalagang aspekto na bunga ng anumang babasahing binabasa. Una, ang mga kalagayan kung paano inihatid ang mensahe at ikalawa, ang layunin sa pagpapadala ng mensahe. Sa pag-aaral na ito, ang paghahatid ng mensahe ay sa pamamagitan ng comics, habang ang layunin sa pagpapadala ay upang makita ng mga mambabasa o ang mga mag-aaral ang mga implikasyong sosyal dito. Pati na ang pagpapahalagang nakapaloob sa bawat mensahe na nasa anyo ng akda. Sa pagpili rin ng mga impormasyong nakalap,
kailangang piliin ang mga impormasyong isasama sa pananaliksik at mailahad ito sa makabuluhang paraan. Mainam na malaman ng isang mananaliksik ang paglalahad ng mga datos. O ayan, alam na natin ngayon ang kahulugan ng batayang theoretical o yung sinasabi nating balangkas theoretical. Ang kaibahan pala nila sa balangkas konseptual ay itong batayang theoretical ay nagsasaad ng teorya ng mga author na pinagbabatayan sa pag-aaral upang maipakita ang kaugnayan nitong variable sa pag-aaral. Okay? So, para sa akin, napakahalaga nito guys sa ating ginagawang pananaliksik kasi nagbibigay ito ng, kumbaga, nagiging matibay ang iyong pananaliksik. O di ba? Samantalang yung balangkas konseptual ay ipinapakita doon ang daloy ng iyong pag-aaral. Nagkaliwanagan na ba tayo? Salamat! Okay, so kung gayon, dumako tayo sa iba pang mga konsepto ng pananaliksik. Meron pang mga konsepto. Akala nyo tapos na tayo. So, ito ay ang datos empirical. Ano naman kaya itong datos empirical? Halina, samahan niyo ako para malaman natin ito. Datos empirical. Mga impormasyong nakalap mula sa kombinasyon ng dalawa o higit pang metodo ng pananaliksik. Halimbawa dito ang obserbasyon, pakikinayam o eksperimentasyon at iba pa. Ito ay dumaan sa pagsusuri at maaaring mapatunayang totoo o hindi, makabuluhan o hindi. Meron itong tatlong uri: tekstual, tabular, at graphical. Presentasyon at interpretasyon ng mga datos. Tumutukoy ito sa pag-uorganisa ng mga datos sa lohikal, sekwensyal, at makahulugang kategorya at klasifikasyon. Nilalayo nito na mailahad, masuri at mabigyan ng pagpapakahulugan ang mga datos ayon sa isinasagawang pag-aaral. Resulta ng pag-aaral. Ang bahaging ito ay maglalahad ng mga naging resulta o kinalabasan ng mga isinasagawang pag-aaral mula sa naging kabuuang proseso ng pagkalap ng datos at impormasyon. Konklusyon. Ito ay nakabatay sa mga natuklasan ng pag-aaral. Ito ang interpretasyon o ang paglalahat sa mga napatunayan. Maiksi ang pagkakasulat nito, subalit sumasakop sa mga kinakailangang impormasyon. O hayan mga bata, alam na natin ngayon ang tungkol sa mga konsepto ng pananaliksik. Meron lang akong idadagdag, lalong-lalo na dito sa datos empirical. Ito ay isang uri ng pangangalap ng datos kung saan tampok dito yung survey at interview. So, naway makatulong ito sa inyo kung paano ninyo gagawin yung pag-aaral ninyo o yung pananaliksik. Ito na. Hello mga bata! So, andito tayo ngayon sa aking opisina na maliit. Okay, so, ang gagawin natin ngayon ay magkakaroon tayo ng survey, interview sa mga piling guro ng Aurora National High School. Kukunin natin ang kanilang opinion tungkol dito sa issue na kailangang turukan ng COVID vaccine ang mga guro. At meron pang ito mga issue na ang mga guro daw ang unang tuturukan. So, papayag ba kaya ang ating mga guro dito na sila yung una? O, di ba? So, bago tayo pupunta sa kanilang mga opisina, ay siguraduhin nating okay, sige. Tapos may dala tayong ballpen, papel, di ba? Para
maitala natin yun kung merong mga importanteng impormasyon. At higit sa lahat, itong camera. Okay, so tayo na mga bata. Hello, Ma'am Elsie! Hello. Pwedeng tumuloy. Regarding po sa liham na binigay ko po sa inyo last week, nabasa niyo po yun? Opo, nabasa Thank po. you, ma'am. Okay, so ngayon, kukunin ko lang po yung opinion ninyo tungkol po dun sa issue na itong mga teacher ang unang babakunahan o tuturukan ng COVID vaccine. Sang-ayon po ba kayo na kayo ang mauna? Sa ganang aking ma'am, dahil na rin sa sitwasyon na mayroon ako o sa kalagayan ng aking kalusugan, mayroon akong iniinom na maintenance sapagkat ako ay may hypertension, ay tinatanggihan ko ang ganoong proseso. Okay po. Okay, para sa akin po, dapat naman ay hindi ang teacher ang unang babakunahan. Dapat kasi ang inuuna talaga dyan, yung mga frontliners, yung mga nasa hospital kasi sila yung mga nasa medical. Para sa akin, sa ngayon ako na magpapatulog ako ng vaccine kasi yun ang protection ko sa araw-araw ko na trabaho dito. Hindi ako sang-ayon dahil hindi pa natin alam yung effectivity ng vaccine. So, para sa akin, siguro, kung meron ng vaccine at talaga namang mabisa ito para mapuksa ang pandemya, ang sakit na kumakalat ngayon na COVID-19, siguro magpapaturok ako. Opo, sang-ayon po ako na kami ang unang matuturukan ng COVID-19 vaccine. Kasi po kami po ay mga teachers. Dapat kami ang mga frontliners pagkakaroon ng face-to-face. So, protected na ang lahat ng mga. Sangayon po ako sa na po ang unang tuturukan. Ako ay pumapayag. Okay. Hindi naman siguro tayo pababayaan ng ating gobyerno na babakunahan lang tayo ng basta-basta, no? Dadaan naman siguro tayo sa isang medical assessment. Sa ngayon, siguro, pag-isipan ko muna. Okay, ma'am. Thank you. Guys, so alam na natin ngayon yung mga opinyon ng mga guro. So alam nyo na kung sino yung sang-ayon at sino rin yung hindi. So ganoon lang kasimple. Okay? Back to our topic na. O ayan mga bata, tiyak na may marami kayong natutunan sa araw na ito. Kaya sigurado akong handang-handa na kayo sa ating mga gawain. Handa na ba kayo? Handa na po, ma'am! Dapat lang para masigurado ko kung may natutunan ba kayo sa ating aralin ngayon. Okay? Kaya ihanda nyo na ang inyong module, papel at ballpen para sagutan ninyo ang mga katanungan ito. Gawain una, tama o mali. Isulat ang titik T kapag tama ang pahayag sa bawat bilang. Titik M naman kapag ito ay mali. Hello guys! Welcome back! Maraming salamat sa partisipasyon pero wala na akong oras. Kailangan ko nang magpaalam.
Sa ngalan ng aking school principal na si Ma'am Aldila Tapdasan Bahuyo, sa aking school head na si Ma'am Rubilia Kua Upada, sa aking mga kasamahan sa Filipino Department, mga mag-aaral ng Aurora National High School. Ito po ang iyong lingkod, teacher, Ma'am Babes, BBJ Tumarong. Hanggang sa muli, paalam!